Hello! Tito Doc here. Ano na ngayon? Day 9 ng Spin the Wheel series. So yan, ikot na tayo. Disclaimer lang, hindi ko alam lahat ng sakit, pero I will try my best to discuss sa inyo ito in the simplest form and as I can, no? As much as I can. Uy! Payomitra! Wow! So recently, meron tayong case na ganyan, si Pepay. So medyo familiar naman tayo yan. Very common ito na problem ng mga, especially female intact dogs. Meron din sa cats, may naging case na ako before. Pero mas common po ito sa mga canines, no? So, ano po ang payomitra? So, from the word self, payo means pus, metra means uterus. So, this is a pus buildup inside the endometrium of the uterus. So, paano po yan nagkakaroon? Nakukuha po yan dahil sa bacterial infection. Anong pinaka-common na bacteria nandun? Yung E. coli po natin, Escherichia coli, no? So, paano siya nakukuha, no? Kasi imaginein natin ang anatomy, no? Ito yung puwet, boom! Ito yung JJ. So, kadalasan, during in heat, yung cervix nabubuksan. At dito yung tae at ang common bacteria na meron sa feces ay E. coli at minsan nadudumihan yan, pumapasok po yung bacteria. And sadly, pag tumatanda po yung dog natin, mas kumakapal po yung endometrial lining na mas magta-thrive ang mga bacterial growth. So, yun po ang mga possible causes nun, no? So, may dalawang klase dito na pyometra. Meron tayong open and close. So, si open pyometra, ito po yung, where the word self, bukas ang cervix, may mga discharges po tayo nakikita. Pero si closed pyometra, close ang cervix, na pwede magkaroon ng komplikasyon. So, dalawa naman yan, no? Pwede rin magkaroon ng endometrial bleeding and infection na septicemia, kahit open. Pero mas risky po si close. So, emergency po yan. Dapat agad-agad po yan na matanggalan na siya. So, may gamot. Ang gamot lang talaga, especially pag closed pyometra, is surgical approach. So, ito po yung ovariohysterectomy, which is the removal of the ovary and uterus. Kasi pagpas, mahirap po yan. Pag napabayaan po yan, it can cause slowing, no? And sloughing tuloy, and mas ninipis, no? Magiging manipis yung uterus niya na pwedeng mag-cause ng tear. At the same time, internal bleeding due to endometrial bleeding. And then, pag nagkaroon ng leakage po dyan, may expose ang abdominal cavity, magkakaroon ng peritonitis, which is ayaw nating mangyari yan kasi it can domino effect sa septicemia. Ayaw natin yan. Kaya kung ako sa inyo, kung wala po kayong balak i-breed ang dogs at kung wala na okay na, nakapag-breed na siya, I suggest na magpa-spay na po tayo to prevent these certain diseases. Pero again, hindi lahat ng spay hindi nagkakaroon ng pyometra. Meron tayong isang pyometra na kakaiba. Ito yung stump pyometra. So, pag yung surgery, hindi natanggal yung ovary, may times na talaga na nagbubukas at minsan may mga natitirang uterus doon or sa cervix, pwede mag-cause ng stump pyometra. So, pero mas safe pa rin pag napaspay natin. Pero hindi 100% guarantee na hindi na siya magkaka-pyometra. Meron yung mga rare cases, which is yung stump pyometra. Hindi ko na ma-discuss further yun. So, yun lang! Bye-bye! See you next wheel!